Charmaine, kumusta ka na? Ha? Sagot na. Kumusta ka, Charmaine? Mahirap pa alam. Saan siya? Gusto namin siyang dalhin sa shelter para maumpisahan na po yung pagpapagamot. Yun ang gusto kong malaman, gusto kong tanungin. So willing po kayo na ibigay sa amin yan. Halos araw-araw sinasabi na maligo tayo. So last na paligo tayo, yung pagligo natin. Oo, yun na lang. Oh. Ayaw eh. Saka hindi ko naman kaya. Nagpagisa lang ako. Charmaine, okay ka lang? Hmm? So, sa balik yun. Anong iniisip ni Charmaine? Hmm? Charmaine, okay ka lang? No. Bakit? Pinakausap ka na. Pinakausap ka. Wala na naman. Wala na naman. Gusto sana namin makausap tay yung kapatid niya. Ilang taon ba yung kapatid niya tay na umuwi? Sabi mo kasi may kapatid siyang uwi galing Maynila. Oo, si Laika nga ho. Oh, pero hindi na siya babalik ng Maynila. Hindi na ho. Bakit po? Kasi ano na ho eh. Kabuanan na nga ngayon yata. Ang mga anak kaya umuwi. At saka yung pinuntahan niya doon, kapatid din niya na mag-aalaga rin sa mga anak niya dahil pumapasok din sa trabaho yung ate niya. Kaya pumunta doon. Alam mo tay, ang diretsahin po kita. Ang reason bakit nagpunta kami ulit dito, una, gusto namin siyang pagupitan. Aha. Pangalawa, gusto namin siyang dalhin sa shelter para maumpisahan na po yung pagpapagamot. Aha. Mabuti naman po. Kaya lang, kailangan namin ang kailangan namin, once na dinala namin yan ng shelter, at pag sinabi namin na kailangan ng isang anak ay kapatid or kayo po, dapat meron para madala sa pagamutan. Kasi napakalayo tong lugar ninyo. Ang gusto kong mangyari, mag-usap-usap tayo ng maayos na dapat makakuha ako ng contact number sa inyo na pagdadalhin namin siya sa pagamutan, pupunta kayo mismo sa shelter and then tayo ang pupunta sa pagamutan kasama si Charmaine at kayo or kung sino man sa anak ninyo. Wala naman po kayong poproblemahin sa pamasahe. Sasagutin ko po lahat ng pamasahe. Lahat pati gamot, kung ano man yung mga bilihin. Once na ipinagkatiwala ninyo si Charmaine. Anong masasabi mo doon tay? Makakasiguro ba kami na mayroong a-attend, may pupunta doon? Pero magtatagal din ng sasama sa kanya doon. Hindi tay, sasamahan nyo lang kami during check-up. After ng pa-check-up, balik na po yung representative dito sa inyo. Pupunta lang every time na check-up. Tapos pag okay na, di balik na namin si Charmaine dito. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kasi nga po ito, napakalayo ng lugar ninyo. Yun nga ho. Ano kaya? Wala namang... Kasi hindi na po pwede tayo nakukunin namin si Charmaine tapos walang representative pag ipapagamot namin. Naintindihan ko po. Kasi ang may karapatan lang na may pag-usap sa mga doktor, kapamilya, kamag-anak. Kasi once na pina-admit natin halimbawa or pinagamot natin, na-explain ng doktor sa pamilya, kamag-anak, kung ano ang nangyayari sa pasyente. Para anything happen, kung may problema, hindi masisisi ang kung sino man. Di ba? Yun ay seguridad both party. Yun din naman talaga kahit, halimbawa tayo, magdala tayo ng pasyente, di sa inihiling, may nadisgrasya, hahanapin agad pamilya, kamag-anak, di ba? So, ganun din po yun.
Kami po, ang trabaho lang ng Team Daddy Frankie, i-assist namin kayo. The same time, gaya na aking sinabi, sasagutin ko po lahat ng gastos. Oo. Kaya bago tayo magsimula, is kinakausap ko kayo ng maayos. Kasi, halimbawa, dinala namin doon. Tapos, ang mangyayari dyan kasi tayo, monthly ang check-up. Or, every 15 days. Depende sa sasabihin ng doktor. Sa umpisa, baka every 15 days. Pag tumatagal, monthly. Pag gumaling na, every 3 months na yan. Ganon po. Sa umpisa talaga, medyo mahirap. Eh, kung dinala namin yan halimbawa, tapos hindi nyo kami sisiputin, wala pong mangyayari. Ibabalik pa rin namin sa inyo na walang... Nangyari. Opo. Kaya yun ang gusto kong malaman, gusto kong tanungin, kung willing po ba kayo or mayroong taong makasama sa amin. Ito yung ibang tao na kapamilya ko, wala talaga. Siguro ako na lang po ang sasama. Sigurado po kayo. Oo, kasi hindi na rin pwede si Laika dahil Opo, ano na nga eh. kapanganakan na niya. At saka yung bunso ko, nagkatrabaho naman. Kaya mo pa tayo magbiyahe. Ano na, kakayanin na po. Opo, tama yun tay. Sa umpisa lang naman yun. No? Ang ano ko lang naman gumaling siya. Opo, at saka sa umpisa lang yung mahirap tay. Pag nakilala na kayo doon sa doktor at regular na, malay mo sa mga susunod baka hindi ka na rin kailangan. Ang importante dyan yung pinakauna. Pero wala kang alalahanin kasi bawat galaw, bawat lakad mo, nandyan kami sa likuran mo. No? Ang kailangan lang namin yung presence nyo po bilang magulang, bilang kapamilya. Okay? So willing po kayo na ibigay sa amin yan. Oo. Ang kailangan lang namin yung presence nyo po bilang magulang, bilang kapamilya. Okay? So willing po kayo na ibigay sa amin yan. Oo. Tama ba ako guys? Okay lang ba? Ang tanong kung sasama ba sa atin yan. Yun lang. Yun lang. Baka pagdating doon sa amin, tatakas din. No? Kailangan may bantay siya. Kailangan may bantay. Ah, Sa bahay naman tayo, doon naman, pag nandoon na sa amin, di na makakatakas. Sa gabi, hindi naman nagsisisigaw tayo. minsan nagsisigaw yan. Gaano katagal yung sigaw niya? Ay, hindi ko may 1 oras minsan. Diyan nga ako napupuyat minsan dahil salita ng salita. Minsan parang nagagalit, gano'n. Minsan naman kumakanta. Yung ano naman tayo, yung about sa pagkain niya, regular naman siya nakakain. Hindi, pagka inaano ko lang na lang yung pagkain niya dyan. Basta kung gusto niya kumain na lang. Pero siya mag-isa kumakain. Aha. Malakas naman siya kumain. Minsan malakas. Minsan naman yung ayaw, hindi regular ang oras ng kain niya. Pero sa loob ng isang araw, kakain at kakain siya. Oo. O may araw na hindi talaga kakain. Noon, nung baka lumalayo yung ano niya, hindi talaga ako makakain ng loob ng isang araw. Pero sa pagkagabi, nalimpungatan ko na lang kumakain. Kumakain siya. Ganon. Anong kinakain niya usually? Yung iniiwan ko ng pagkain niya doon. Alam din niya kung saan yung kainan. Sa kaldero ko na lang nilalagay kasi doon lang naman sa kukuha ng pagkain niya, kanin, doon na rin yung ulam niya. Matanong ko lang tayo, yung totoo po, paano pag magsi-CR siya? Pupunta ba ng CR o? Oo, pupunta. Kaya lang minsan hindi nagbubuhos. Hindi naghuhugas? Aywan ko lang dahil hindi ko naman tinitingnan. Pero pupunta siya sa CR. Alam niya pumunta ng CR. Ako na lang nagbubuhos sa Laduro. Medyo malaking responsibilidad talaga to, no? Oo.
Pero sa umpisa lang yan, tay. Basta makapag-proceed tayo, tapos madala sa doktor, wala pong imposible yan. Gagaling at gagaling kasi kawawa yung mga anak niya. Tulad niyan, may sakit yung anak niya. Wala siyang alam. Wala. May kahapon, inaano naman niya si Arian. Mm. Inaakap niya. Niyayakap din niya anak niya. Sabi ko, kilala na yata yung anak niya, sabi ko. Tapos matanong ko lang tayo, pag pinapainom nyo siya ng gamot, umiinom din siya. Yun nga ang problema sa kanya, yung pagpapainom ng gamot sa kanya. Ayaw uminumin? Ayaw. Kaya minsan ang ginagawa ko na lang, inaalo ko na lang sa pagkain niya. Mm. Sa ulam niya. Oo. Gano'n. Dinudurog? Dinudurog ko na lang. Advisable ba yun? Ayaw namang inumin na buo. Ayaw niya. Kahit ang liit na tableta, ayaw. Ayaw niya. Oo. Kung umiinom lang ng gamot yan, siguro hindi naman ganyang kalala. Oo. O kung mapapainom siya. Oo. Kung iinom ng kusa. Mm. Kaso ayaw pilitin mo po. Pilitin mo pa Para uminom. dinodura pa rin. Ayaw niya lunukin. Oo. Pero pag kanin, kakain. Pag nakaramdam ng gutom, no? Yun ang mahirap. Kaya doktor na lang makakapag-decide pagdating sa part na yan tayo, no? Okay, so hayaan mo tayo, pag-isipan nating maigi kung anong magandang gawin. Kasi sa part na yan, doktor nang nakakaalam kasi may mga gamot naman na pwedeng i-inject na lang. Pwedeng monthly. So sa ngayon, pag-usapan natin tayo yung about sa hair niya para gumanda naman kasi ang kapal na yung dumi, nagkabuhol-buhol na. So, okay lang sa'yo tayo, gugupitan natin. Ano naman gupit mangyayari dyan tayo kasi buhol-buhol na sa loob. Kung anong kilalalabasan, yun ang ano natin, basta matanggal lang yung... Mababash na naman tayo niyan tayo. No? Kasi yung pinaliguan namin mga kababayan, alam ko 10 million views na po yung pagpaligo namin kay Charmaine nakaraan. Maraming hindi magandang comment. Although sanay na po ang Team Daddy Frankie sa mga ganong bagay. Ang sabi ko lang, siguro hindi nila napanood yung part 1, part 2, and part 3. Baka napanood lang nila nung time na papaliguan. Mga kababayan, mga kabarangay, kung mapansin nyo po itong bahay nila, sa gitna ng bukid to, walang kapitbahay, wala siyang mga kapatid. Kaya nung pinaliguan namin, 6 na buwan na pong hindi napapaliguan ni tatay dahil pumipiglas. Kaya tumulong ang team nakaraan, pero nung pinaliguan namin kasama si tatay, kasama ang anak ni Charmaine na babae. Pero pinaliguan namin may damit naman po. And then nung binihisan na, pinasok namin sa loob, ang nagbihis na lang yung anak niya. Although nakakaawa sa anak niya na napakatagal nila bago nabihisan, pero hindi kami pwedeng tumulong. Pero yung mga ibang tao nga na hindi napanood yung buong kwento, iba-iba ang kani-kanilang mga komento. May mga goods, may mga hindi goods. No? Pero, ayun, at least may conformation naman kami kay tatay. No? Kasi ang inaano lang natin dito mga kababayan, kaysa naman po, ilang buwan na po, nung time na pumunta kami dito, may buwanan dalaw si Charmaine nung time na yon. Talagang umaago sa binti niya. So, alangan na hayaan na lang na walang magpaligo. Sa iniisip kasi ng iba na kesyo minamanyak or what, mga kababayan, sa part ng Team Daddy Frankie, wala na po sa isip namin yan. Ang isip namin makatulong sa ating mga beneficiary. Dumarating na nga sa point na yung mga nire-rescue namin, hubot-hubad na dyan sa kalsada eh. Pero hindi yon ang intention ng Team Daddy Frankie, mga kababayan. Intention namin mapaayos.
Sa simula talaga medyo mahirap, pahirapan, sacrifice talaga. Kaysa naman habang buhay, na ganun siya. Diba? At least ang importante, andyan si tatay, andyan ang magulang at mga anak. Okay? Sige. So tara, gupitan natin o kung anong maganda. Ahan mo ko para mapagupitan natin si si Charmaine. Halika. Hello, tay. Oh, kumusta na si Charmaine ulit? Ito nga, halos hindi na naman makausap. Tay, kasama ko si Mami Rochelle. Gaya ng sinabi mo na gusto mong mapagupitan si Charmaine. Paano yung gupit gagawin natin, tay? Hindi kung anong maganda. Tignan ko nga muna, tay. Tignan muna natin yung hair niya. Kung anong maganda. Halika, tay. Kawat mabot ng matay. Charmaine. Ay, hanggang sa ilalim, tay. Buhol-buhol na talaga. Hindi naman yung medyo puno ng buhok niya, parang hiwa-hiwalay pa naman. Dito lang sa medyo, mga ganyan siguro. Oo. Di hanggang doon na lang bawasin at yung buhol-buhol na lang. Oo, yung buhol-buhol. Kung talagang kalbo ang lalabasan, di Titignan na lang natin, tay, no? Okay? Tsaka kasama natin manggupit si Kuya Jesse. Yes. No? Kuya Jesse, saksak namin to, tay. Pwede? Dito na. Asan na si Charmaine? Gusto ka na. Kunin mo yung anak mo, tay. Dalhin mo siya rito. Kaya lang, ganun kasi ako pag tumayo. Kakanta dahil niya, bulbul na data na yun. Kai! Yun. Ba't na ako? Ay.